At maganda na purihin natin ang Diyos natin sapagkat inaalala natin yung pagkabuhay niyang maguli. Di ba? Kung hindi siya nabuhay na maguli, wala, hindi tayo ligtas. Wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon, siya nabuhay na muli para sa atin. Kaya taas po natin ating kamay sa Diyos. Purihin natin siya ng buong puso sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sapagkat ikaw ay nabuhay muli para sa amin. Salamat sa kaligtasan na binigay mo. Salamat, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa amin. Purihin ka, Jesus. Salamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa magandang umaga na binigay mo sa amin. Salamat sa kalakasan na binibigay mo. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise your holy name. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos. Mahal ka namin. Mahal kita, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Pagpalain po ang aming pag-aawitan, lahat ng aming gagawin. Para sa iyo na kay maging kalwalatian, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyo, purihin ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Halit po si Brother Rick para po sa ating mga awitin. Hallelujah. Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, naaalala natin ang kanyang ginawa sa Kalbaryo para sa ating lahat. So marapat lamang po na ibalik natin lahat ng papuri at pagsamba para sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Dinadakila ka namin, O Jesus. O purihin ka, Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan ng puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. At tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat sa iyo sa araw na ito, sa magandang umagang ito. Napakasarap ng simoy ng hangin, biyaya mo sa amin. At o Diyos, salamat na nakarating kami dito sa lugar na ito ng maayos. At ganoon din ang iba pa na papunta rito, dinadalangin namin sa iyo. At o Diyos, maraming salamat doon sa television monitor na
isang kapatid. Tinatalaga namin ito sa iyo ngayong umaga bago namin tuluyang gamitin para sa iyong kalwalhatian. Pagpalain mo po ang lahat ng bahagi ng pagdiriwang na ito ng pagsamba sa iyong pagkabuhay na magpag-alala ng pagkabuhay mong maguli mula sa mga patay. Tulungan mo kami sa aming gagawing pagpupuri sa iyo. Punuin mo kami ng kagalakan na naramdaman ng mga alagad nung unang umagang iyon nang malaman nila na ikaw ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong mawit ng papuri sa ating Panginoon at maging malaya po na aming ihahayag. Magpakailanman ng awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Hallelujah. Sa ibang mga lahi, kadakilaan mo'y nakikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Lahat ay magpuri, pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hinahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan mag-promise natin nagmumula sa ating mga puso. Kadakilaan ng Diyos na Hari, aming ihahayag. Magpagkailanman ng awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Patuloy po tayo mawit ang papuri sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahapin. Ang ko'y iyong bigay. Hallelujah! Langit ang aking nadaraman, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa pag-ibig natin, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Hallelujah! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. At patuloy ka namin dadakilain, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. At sa
ikaw ang iyong kadakilan. At patuloy namin i-claim, Lord, na ikaw ang tunay at buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Sawitin po natin ito na nagmumula sa ating mga puso. Ang aming alay ay pagsamba. Ihayag po natin ating papuri pagsamba sa kanyang pangalan. Buong karangalan, kapangyarihan Mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, tunay kang dakilaw, Diyos. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo mawit ang papuri sa ating Panginoon. Patuloy po natin dakilain ang kanyang pangalan, sapagkat karapat-dapat siyang purihin at sambahin. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Dakilain po natin ang kanyang pangalan. Hallelujah! 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 Come on, church! Let us worship the Lord our God. Let us worship Jesus, for He is worthy to be praised. Hallelujah! 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 Oh, we give you glory, Lord our God. We thank you, Lord, for everything that you've done to us. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, kami manay at pagpulit pagsamba sa iyong pangalan. Sige po, patuloy po natin purihin na ating Panginoon. Patuloy po natin dakilain ang kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord our God. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. We give you glory, Lord our God. We give you glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon.
Panginoon. Ngayon po ay magpapasalamat tayo sa ating Diyos. Maganda na sa ganitong oras, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Kaya tumayo po tayong lahat at pumunta po tayo sa harapan. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa ginawa niya sa buhay natin. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. Lapit tayo sa unahan at awitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Sige po, lumapit po tayo. Sige po, lapit po tayo. Ibig magpasalamat sa ating Diyos. Merong tinugod kayo ng Panginoon, nagaling kayo, birthday niyo, wedding anniversary. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Okay? Ilan na nagpapasalamat? Birthday nyo ngayon. Meron ba yung pinanganak ng Easter? Tingnan ko nga, oh. Wala, no? Bihira. Ano po? Pero kung may kapatid ako na isa na pinanganak ng Easter, ano po? Ilan nagpapasalamat? Kayo po ay pinagaling ng Diyos sa karamdaman. Nagkaramdam kayo. Meron po ba? Okay? Salamat sa Diyos. Eh, yun namang ikinasal ng Easter. Meron kaya? Ha? Meron? Pasko ng pagkabuhay. Alam ko, walang Biyernes Santo, no? Pero Easter. Okay, tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat sa okasyon, dakilang okasyon na inaalala sa araw na ito. Salamat na pinagliwanag mo ang aming isip, itinulot mo na mangyari na ang unang gawin namin sa ganitong okasyon ay magsama-sama kami, magtipon-tipon, kagaya ng mga ginawa ng unang mga alagad mo para ipagtiwang ang pagkabuhay mong maguli. Kaya ngayon, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa mga iba't iba at tanging pagpapala mo sa buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa ibabaw ng lahat ng mga material na pagpapala, naroon yung pagpapala mo, yung biyaya mo, na iniligtas mo kami mula sa aming mga kasalanan, na ginawa mo kaming mga bagong nilalang. Alam namin, hindi kami perfect, pero nakita namin, O Diyos, ang gawa mo sa buhay namin na bago kami, O Panginoon, nag-iba kami, kaya salamat sa iyo. Maraming salamat din sa iyo sa gusaling ito, na nakikita namin na sa tulong mo, unti-unting nabubuo, nakukumpleto. Kaya maraming salamat sa iyo. At salamat din, O Diyos, sa mga pagpapala mo sa mga anak mo. At sa pagpapalang nangyari na, tinanggap nila at sa mga hinaharap, O Diyos. Maasa kami at pinasasalamatan ka na namin. At tinatanggap namin ang pangako mo na gagawa ka ng mga dakilang bagay sa amin
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naniniwala mo ba kay buhay si Jesus? Amen. Praise the Lord. Okay, pakinggan natin bigyan natin ng palakpak ang ating CCCH event. Great City Church of the Holy Trinity Band. God bless you, ang CCC HD Band. Mga binatilyo na at binata ang anak niya. Balita ko, nagbalik na siya sa Diyos. Pinakamahusay siyang bahista, bass player sa buong Asia, yun ang sabi. Anak siya ng pastor, pero nagbalik na siya sa Diyos. Yun ang magaling eh. Maaaring lumayo yan sa aral, pero kapag ka naturuan na, babalik at babalik sa Panginoon. Ngayon, kaya ko ito kinuwento sa inyo. Ang target ko yung mga magulang para mapuntahin at dalhin ang mga bata sa BBS. At kaya ko rin yun sinabi, hindi lang sila target ko, kundi target ko itong mga teachers, itong mga workers. Huwag muna kayong maghanap ng resulta. Pero makikita nyo resulta sa malayo, sa hinaharap. Kaya pagbutihin nyo. Amen? So tumayo ang ating kongregasyon, iunat natin ang ating kamay dito sa ating mga kabataan at atin silang. Okay, si Mildred ay magiging photographer ng BBS eh. Kaya lapit ka rin. Meron pa ba dapat narito? Okay, lapit kayo, nahuli kayo, very good. Bakit tayo kukuha ng pictures? Souvenir yan eh. Souvenir yan.
makakabili kayo ng mga pictures nila o bibigyan namin sila. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. So unat natin ang ating kamay sa kanila. Pag-pray natin sila, mahirap ang kanilang trabaho. O Diyos, narito po ang mga kabataan, ang mga may gulang na nagbubuklod ng kanilang kakayanan at talento para ang mga bata ay turuan ng iyong salita na mauna na matanim sa kanilang puso't isip sa mga batang ito ang mga ilang mahalagang katotohanan ng iyong salita. Kaya ngayon po, tanggapin mo ang alay na pagsiservisyo ng grupo ng mga anak mo ito. Puspusin mo sila ng banal na spirito at ng pananampalataya, Panginoon, na ngayon pa man, habang tinuturuan nila simula bukas sa mga bata, matanaw nila sa malayo na ang mga batang ito ay naglilingkod sa iyo. Na ang mga batang ito ay nagiging kasangkapan mo para sa katwiran at kabanalan at katotohanan. At o Diyos, dagdagan mo ang kanilang pasensya, palakasin mo ang kanilang mga katawan, maski sumasakit ang ulo nila sa kanilang ginagawa. O Diyos, huwag nilang alintanahin ito, sapagkat sila'y nagtatanim din para sa kanilang buhay, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi sa hinaharap at doon sa walang hanggan. Kaya ngayon pa, O Diyos, tinatalaga namin sila sa iyo dito sa 5 araw na puspusan talagang pagtuturo ng salita ng Diyos. At O Diyos, maluwalhati ka sa 5 araw na to sa pangalan ni Jesus at sabihin natin lahat, Amen. Palakpakan natin ang ating PBS staff. Purihin ang Panginoon. At nagpapasalamat din po tayo sa mga gumawa po itong stage, sila Brother Jimmy, sila Brother Olang, si Brother Ricky, si Brother Peter, si Brother Bok, sino pa ba? Si Benji. Pagpalain kayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ngayon ay i-welcome natin ang bawat isa. Sunrise service. Meron po ba? Ayun. Ayun. God bless you. Meron pa po? Ayun. First time nyo. Okay. Lahat na nakakadalo. Tumayo mo tayong lahat. At tayo po ay magbagyan. Lumipot po tayo at kamayan po natin ang isa't isa. Awitin po natin, hello, kumusta ka? Kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y nagkakaisa. Umuuhos ang pagpapala niya, tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at present ka. Purihin ang Panginoon. Ang tambourine players natin ay mayroong special number para sa Panginoon at sa ating lahat. Palakpakan natin sila. Jesus, celebrate.
Okay. Ah, purihin ng Diyos sa ginagawa niya sa ating kalagitnaan. Di ba mas maganda itong gantong ayos kesa nando doon ang stage? Ano? Okay? Saan niyo gusto? Sa baba o dito sa taas? O, pareho. Pag alas 4 ng maga, dito. Pero pag alas 7 na ng maga, ba doon tayo? Kundi magiging katulad tayo ng mga daing dyan, no? No. Purihin ng Diyos, palakpakan natin si Jesus. Kahapon ay tuwan-tuwa yung mga pastor sa kanilang pagdalaw dito sa atin. Sa mga nagluto, nako talagang sarap na sarap yung mga pastor. Said na said, ano? May nagregalo pa ng isang malaking lechon. At sabi ko sa mga pastor, talagang mahal na mahal tayo ng mga iba. Ang nagbigay ng lechon ay isa ring pastor na galing sa Canada. At yung pastor ay sabi sa akin, Pastor, kayo pala yung ama ni Pam. Kasi si Pam at saka yung kanyang napangasawa, nung pagkakasal nila, kinabukasan nagpunta sila sa Cagayan de Oro para tulungan yung mga nasalanta ng tawag doon, bagyo. Oo. At nag-medical mission sila. At natandaan si Pam no pastor. At yung pastor, sabi ko, nung sinabi ko sa kanila, may nagregalo sa atin ng isang malaking lechon. Kaya mahal na mahal nila tayo. Pero kung mahal na mahal nyo yung sarili,
Kayo bahala, sabi ko, masarap yan lechon. So, nakuha nila. Kung kayo 16 years old, ang lechon ay pampalusog. Pero kapag ka mga 50, 60, 45 na kayo, ay umalisto kayo. Ano? So ako nagdaan lang doon, nag-pick up ako ng isang maliit na piraso para makatikim lang at kumain. Pero may sumobra ring lechon. Ano? Ang alam ko, pinaksiw ito. At natutuwa ko, yung mga kumain, narito pa. Hindi pa ako natatawag sa emergency. Ano. So, mahal nila ang kanilang sarili. Kaya kung magre-regalo kayo ng lechon ngayong umaga, tsaka na lang, ha? Amen. Wala magre-regalo. Okay. May mga nagsasabi na sa akin at kay Sister Damer, kay si Ate Babes nyo, kung pahihiram natin sa kanila itong church, kung kailangan nila. Sabi ko, oo. Sabi naman ni Ate Babes nyo, siyempre may konting fee para sa kuryente, para sa magtatrabaho na malinis ito. Yan nakita nyo, mabuti na may babae sa bahay. No? Naunawaan nyo ibig ko sabihin? Kami mga lalaki, hindi namin nakikita yun. Basta todo pasa. Sige, gamitin nyo ang kotse ko. Pero sasabihin ng misis, pag isinuli nyo, punuin nyo naman yung tangke ng gasolina. Diba? Ganon ang babae. So, salamat sa Diyos, kompleto tayo. Ngayong umaga, para sa pagbubulay-bulay natin, titiyakin ko, tapos tayo, 6:00. Ano? Buksan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto 15. Babasahin natin ang ilang mga talata. 1 to 23 ang totoo. Nakita na po nyo, medyo madilim ba sa inyong upuan at hindi nyo makita inyong Biblia? Pero may dala kayong Biblia. Tingnan ko nga po Biblia nyo. Wow, praise the Lord. Tutuwa ako sa ganyan. Mga young people, may Biblia? Yung mga triplets, pinilan nyo ng Biblia? Okay, na kailangan magkaroon ng Biblia lahat, no? Pati bata. Okay, ngayon, ito na po, 1 Corinthians 15. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Tinan nyo ang ginawa nila tungkol sa Ebanghelyo, ipinangaral, tinanggap, at pinananatilihan yung Ebanghelyo. Sa pamamagitan naman ito'y, ano nangyari? Ligtas kayo. Ligtas kayo. Kapag yung Ebanghelyo na ipinangaral, tinanggap, at doon nananatili kayo, ligtas kayo. Kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ng kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya, ibig sabihin si Jesus, napakita kay Sipas. Si Sipas ay nickname yon ni Peter. At saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan. Paminsanan ang ibig sabihin. Ilan ang nakakita kay Jesus? Ilan? Ilan? Oo, 500. 500.
na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay pa hanggang ngayon. Sabi ni Pablo sa kanila, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Ano ibig sabihin natulog? Okay. Bakit sinasabing nangatulog? Kasi ang tulog, o nagigising o ginigising, di ba? Okay, yung mga namatay na nananampalataya kay Kristo ay gigisingin maguli. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Sabi ni Pablo, nagpakita sa akin si Jesus. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia. Tiyak nun sinasabi ito ni Pablo, lumuluha siya, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinangangaral at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay. Kung tunay ngang ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay tawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya'y naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. 20:22, sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Dadapat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunang bunga. Pagkatapos ay ang mga na kay Kristo sa kanyang kailan? Pagparito. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo manalangin. O Diyos, tulungan mong makita namin ang kaluwalhatian ng aming pananampalataya.
na si Hesus Kristo ay wala doon sa libingan, wala doon sa buhay. Nakaupo siya sa kanan ng Ama doon sa kalangitan. Kaya, O Diyos, bagamat naroon siya, pinupuno niya ang buong daigdig ng kanyang presensya. At narito siya sa aming kalagitnaan. At naroon din siya sa mga pagtitipon ng mga Christians. Kaya salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po, mag-uusap tayong konti tungkol sa mga guarantees, garantiya ng resurrection. Gagamitin ko na ang salitang resurrection, lugar na pagkabuhay na maguli. No, madalas gagamitin ko ang salitang resurrection. So, mga garantiya ng resurrection, ng pagkabuhay na maguli. Ang mga guarantees na to, ang mga garantiyang ito, ay great guarantees. Dakilang garantiya. Sa panahon natin ito, mahalaga yung salitang guarantee. Yung magkabaha sa amin sa Pinakayan, for the first time, naranasan namin kung ano bahain. Nadali yung aming refrigerator. Pero nagawa ulit ni Ogie at tinala namin dito sa church. Pinagmilagrohan kami ng Diyos. Pinilhan kami nung aking kapatid na babaeng panganay ng bagong refrigerator. Sabihin ko sa inyo, 78,000 ang halaga ng refrigerator. Kaya kailaki ng aming refrigerator. Kaya bumili na kami ng malaking refrigerator, bigay kayo ng bigay ng pagkain eh. Nilalagay namin doon, tinatago namin. Oh. May guarantee ito. May garantiya ito. At para madagdagan pa guarantee, nagdagdag pa kami ng 3,000 ata, kung natatandaan ko. So mahalaga ang garantiya. At itong ating tinitingnan ngayon ay garantiya ng resurrection ni Jesus Christ. Nung nakarang linggo o lumipas na linggo, nag-reflect tayo. Ginunita natin. Pinulay-bulay natin, inisip natin ang kamatayan at pagpapakasakit ni Jesucristo doon sa krus. Nakita natin yung betrayal, yung pagkakanulo ni Pedro, yung pagtitraidor ni Judas. At narinig natin, nauulinigan natin yung sigaw ng mga tao. Crucify him, ipako siya sa krus. At yung verdict, yung pasya ni Pilate na pakawalan yung kriminal, yung terorista, at ipako si Jesus sa krus. Kaya yung pagkamatay na yon ni Jesus ay substitutionary. Tayong lahat ng mga makasalanan ang dapat malagay doon sa krus na yon. Pero siya'y nagpakasakit, nagsuffer siya. Pumayag siya ng may pagkukusa at may pag-ibig sa atin at walang paghihinakit. Ibinigay niya ang kanyang sarili kapalit natin. Kaya si Jesus ay namatay para sa sinners. Kaya yung nakita natin yon o inalala natin na nangyari, yun ay example. Isang supreme example ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi ni Paul doon sa Romans 5:8, God commended His love for us. Ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin upang nung tayo'y mga makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Hallelujah! Siya'y namatay para sa atin. At sabi ni Paul, ito ang Ebanghelyo. Sa Greek, ito yung Euangelion. No, hira. Mukhang halata ng 76 dila ko, no? Ito ay yung sa Greek ay Euangelion. Na ang ibig sabihin, the good news.
ang mabuting balita. Pero ang mabuting balita ay hindi lamang natatapos doon sa namatay si Kristo sa krus. Ang mabuting balita ay all about din, tungkol din sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay tungkol sa resurrection. Dito sa binasa natin, yung verse 3 and 4, sabi, ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking tinanggap na si Kristo ay namatay. Tapos verse 4, at siya'y nilibing, at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa Scripture. Kaya, ang Ebanghelyo ay good news kasi kumpletong news ito. Hindi lang namatay si Jesus sa cross, kung hindi pagkalibing niya sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya itong pagkabuhay niyang maguling ito mula sa kamatayan ay nagbibigay sa atin at least ng tatlong guarantees, ng tatlong garantiya. Una, ito'y garantiya ng ating tagapagligtas. Guarantee ito ng ating Savior. Ipinahahayag dito sa Romans chapter 1, verse 4 and verse 3 and 4, sabi, na ipinahayag na ang anak ng Diyos, teka muna, 3, tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa spirito ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Si Kristo Jesus, nung siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay, binibigyan niya tayo ng garantiya na siya'y hindi lang anak ni Mary, siya'y anak din ng Diyos. Kaya hindi lang siya tunay na tao, kung hindi tunay na Diyos siya. Kaya siya'y marapat na tagapagligtas natin. Kaya hindi siya nadaig ng kamatayan kasi siya ang anak ng Diyos. Sa Kanya ay buhay at kung wala siya ay walang buhay. Lahat ay nadaig ng kamatayan. Ang lahat ng conquerors dito sa mundo. Ang lahat ng manlulupig dito sa mundo. Si Alexander the Great, halimbawa. Lahat sila na conquerors, na conquer ng death. Nakukuha po natin. Ang lahat ng mga hari dito sa mundo ay nag-rule, naghari sila, pero dumating ang araw, pinagharian sila ng kamatayan. Namatay din sila. Ang mga philosophers, pag ginamit ko salitang philosophers, hindi yung mga pilosopuntasyo dyan o yung sa mga barbarian na namimilosopo. Ang ibig sabihin ng philosophers ay thinkers, great thinkers, matatalinong mga tao. Itong mga thinkers na to, sa ilalim ng pagkatatalino nila, nadaig din sila ng kamatayan. Namatay rin sila kamukha ng mga bobo, kamukha ng walang nalalaman. So, ang lahat mula kay Adan hanggang sa kawakasang tao ay paghaharian, dadaigin ng kamatayan. Miski mga religious leaders. Nasaan si Muhammad? Nasaan si Felix Manalo? Nasaan ang mga popes? Nasaan ang mga religious leaders? Hanggang ngayon, namatay sila, nakalibing sila. Pero hindi si Jesus. Si Jesus, dinaig niya ang kamatayan. Hindi siya pinagharian nito. Dinaig niya ang kamatayan. Ngayon po, sinasabi ng Biblia natin, Hebrews 9:27, it is appointed unto man
itinakda sa lahat ng tao na siya ay mamatay at pagkatapos nito ang paghukom. Sa Biblia, nakakita tayo ng mga malalakas na tao, mga dakilang mga tao. Pero isa na sa pinakamalakas at walang nakaka-repeat nito, si Samson. Tatandaan nyo istorya ni Samson, ha? Tatandaan nyo? Di ba kinakanta pa to? Run, Samson, run, no? Napakalakas ng lalaking ito. 10,000 Philistines, nag-iisa siya. Pinatay niya lahat itong mga ito. Pero kahit kalakas-lakas niya, kulang ang lakas niya para daigin ang kamatayan. Namatay din siya. Sinasabi ng ating Biblia na kung mayroong isang lalaking nabuhay na pinakamatalino sa kanyang kapanahunan, siya'y si King Solomon. Pero kahit na matalino siya, punong-puno ang utak niya, hindi niya nautakan ang kamatayan. Namatay din si Solomon. Right? Hindi ba? Namatay siya. Sino pinakamatandang tao na namatay? Si Methuselah. 960, ilan? 9 years na nabuhay siya. Pero finally namatay siya. Nadaig siya ng kamatayan. Pero hindi si Jesus. Minsan lang siyang namatay, nabuhay siyang maguli at sabi ng Biblia, He lives forever. Kaya kanina rito, He lives, He lives. Gusto kong sabihin, uy, ano yung kinakanta nyo? He died. Siguro kasi hindi natin makita, no? Pero hindi na mauulit yun. Ayoko lang kanina ritong, sumpungin ng pagkainis, no? Na ganon. Pero tandaan nyo, tinaig ni Jesus ang kamatayan. Amen? Dahil dyan, katibayan yan ng kanyang deity. Katibayan yan ng kanyang pagiging tunay na Diyos na buhay. Amen? At pagkat ito ay sinabi ni Jesus maraming beses. Halimbawa, John chapter 2, verse John 2, 18 to 22. Ganito sabi niya. O ganito sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga Hudyo nga'y nagsisisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Pinaghahanapan nila si Jesus ng tanda, ng credential. Pakita mo nga sa akin. Sa amin, bakit mo ginagawa yan? Ganito ang sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi ka ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito. Buti na lang hindi sabi dito, 46 na taon ang pagtatayo ng Cavite City Church of the Holy Trinity. Nako, hindi na nyo matitikman kung 46, no? Ang iba, kantsaw ng kantsaw sa atin, hindi na mahiyari yan. Ngayon, medyo yari-yari na. Pahiram naman, ha? Okay, pahiram. Bakit? Tinayo naman natin to para sa Panginoon, ano? So sabi ni Jesus, 40 taon o ng mga tao, itinayo templong ito at itatayo mo sa 3 araw. Tatapos sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Okay hindi ito ang tunay na templo. Alin ang tunay na templo? Ikaw, kayo, tayo. Amen? Sabihin niyo sa sarili niyo, ako templo ng Diyos. Pwede tayong pa sa inyo, hindi niyo masabi. Baka si Satanas ang nandiyo dyan. Ha? Baka nung Biyernes Santo, nagiinom kayo. Ha? Ha? Alak ang nasa templo niyo. Nasa inyo ba ang Panginoon? Okay, sabi dito, tatapos sinalita niya to tungkol
sa kanyang katawan. Tingnan niyo verse 22. Nang magbango na magulinga siya sa mga patay, ay naalala ng mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya ito ang garantiya ni Jesus sa atin. Siya'y nabuhay na maguli. Tapos doon sa Matthew chapter 12 verse 40, sabi ni Jesus doon, kung papanong si Jonas ay nasa tiyan, nasa belly, nung malaking isda, ganun din ang anak ng Diyos o anak ng tao ay magiging naroon sa belly, sa tiyan ng lupa. Kaya sabi pa ni Jesus kay Pilate, may kapangyarihan akong ibigay ang buhay ko at ito'y kuhanin kong maguli. Kaya may garantiya tayo na si Jesus ay tinaig ang kamatayan at siya'y anak ng Diyos at siya ang ating tagapagligtas. Tandaan natin. Second, may garantiya tayo ng ating kaligtasan. May garantiya tayo ng ating kaligtasan. Balikan natin ang 1 Corinthians na binasa natin. 1 Corinthians chapter 15. Kung buksan nyo inyong Biblia ulit. 1 Corinthians 15. Dito sa verse 17 o verse 17 to 20, sinasabi rito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nasa inyong mga kasalanan. Kung gayon nga, ang mga natutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapot si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay at siya'y naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So dito makikita natin yung guarantee ng ating hindi lang tagapagligtas, kundi ang guarantee ng ating kaligtasan. Ilan ang alam nyo, save kayo? Save kayo. Alam nyo. Pag lumindol o nag-tsunami, alam nyo, diretso kayo sa langit. Tingnan ko nga, oh. Tingnan ko. God, hallelujah, praise the Lord. No. Salamat sa Diyos. Ano garantiya ng ating salvation? Dito, maraming binabanggit si Paul na if. Nakakatakot yung mga if niya. Sabi niya, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, unang-una, sinasabi niya, ang faith ninyo ay in vain. Ang faith ninyo ay walang kabuluhan. Nagliligtas-ligtasan lang kayo. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay, sinasabi niya, you are yet in your sin. Pagkalungkot-lungkot nun, kayo hanggang ngayon ay nasa inyong kasalanan. At pagkatapos, sabi niya, ibig sabihin nun, ala kayong forgiveness. Hindi pa kayo pinatawad sa inyong kasalanan. So ang ibig sabihin nun, eternally guilty tayo sa walang hanggan. Guilty tayo kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay. At hindi lang yon, sinasabi niya na ang dead ay napahamak na. Yung namatay, kung hindi nabuhay na maguli si Kristo, yung mga sumampalataya sa Kanya na namatay na, ay wala nang pag-asa yon. At isa pa, wala nang joy, walang Christian joy. Matanong ko nga kayo, alin ang mas maligaya kayo? Nung wala kayo kay Kristo o nung na kay Kristo kayo? Ha? Na kay Kristo? Okay. Ba't mukha kayo namatay ang iba? Naantok ba kayo? Okay. Meron tayong joy. Ang palagay nga ng mundo kung minsan may sira tayo No? Kagaya ng misyonero namin, nakita ko, yung si Mrs. Dan. Teacher ko yon sa Ingles, Amerikano.
may hawak-hawak siya na mabigat. Nabitawan niya. Alam niyo na, ang mga sapatos ng babae labas yung daliri, bumaksak doon sa daliri. Abay, nakita ko, taas ang paa ni Sister Dan, lulukso-lukso, praise the Lord, hallelujah. Tumutulo dugo. May joy tayo, miski nasasaktan tayo. Pero kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, wala tayong joy. Nothing to live for. Di natin masasabi, for me to live is Christ, and to die is gain. Useless ang mabuhay kay Kristo. Lugi tayo pagka tayo'y namatay. Pero sabi rito ni Pablo, but now Christ is risen. Pero ngayon ang totoo na buhay na maguli si Kristo sa mga patay. So ano ibig sabihin nun? Meron tayong kapatawaran sa ating lahat ng kasalanan. Kaya tuwan-tuwa si Pedro nung marinig niya na nabuhay na maguli si Kristo mula sa mga patay. Ngayon may chance na siya. Humingi ng tawad kay Jesus sa ginawa niya. Si Judas hindi naniwala na mabubuhay si Kristo sa mga patay. Kaya nagpakamatay na siya. Wala na siyang hope. Pero si Peter, nagkaroon siya ng second chance. Amen? Kasi nabuhay na maguli si Kristo mula sa mga patay. Dahil siya'y nabuhay mula sa mga patay, meron tayong kagalakan. Meron tayong katuwaan. May eternal life tayo. May forgiveness tayo. Ngayon pa, may eternal life tayo. At pangwakas, hindi lang ang pagkabuhay ni Jesus ay garantiya ng ating kaligtasan at ng ating tagapagligtas. Kung hindi, ang ikatlong garantiya ay meron tayong garanti na tayo rin, kapag ka namatay tayo, muli tayong bubuhayin. Amen? Muli tayong bubuhayin sa mga patay. There will be a resurrection para sa akin, para sa iyo. Ang pagkabuhay na maguli o resurrection ni Jesus, yan ang garantiya. Dito po kanina nabasa natin na nang si Kristo ay binuhay sa mga patay, siya ang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Siya ang pangunahing bunga ng mga namatay. Alam natin ang ibig sabihin ng bunga, di ba? Isang salita to ng na pang-agriculture. Siguro sa mga bahay natin, meron tayong pananim. Kahapon, nagkukwentuhan kami ni Brother Bell na nagtanim siya, nakalimutan ko pangalan ng prutas na yon, pero pinagmamalaki sa akin ni Bell, mahal na mahal yon. Ganun lang daw. Kung ilang dollars na, nagtanim siya. Alam niyo yan si Brother Bell, kahit dalhin niyo kahit saan yan, magsasaka yan Tuwan-tuwa yan na magtanim. Ewan ko kung may nagmana dito sa mga anak. Si Henny ay umiiling na. Ewan ko si June, no? Eto nga, nagtanim siya. Mahilig siya. Inaabangan niya na magbunga. Nagbunga. Pero nung inaasahan niya, naiwan niya, hindi diniligan ng panganay na anak, nung ulpindong si Chris, no? Hindi diniligan. So, natuyot. Yung puno, natuyot. Si Jesus, tinatawag na first fruit. Siya ang pangunahing bunga ng resurrection. So, anong ibig sabihin? Normally, ang isang puno, mamumunga ng pangunahing bunga. Pero alam natin, next year, mamumunga to ulit. Lilitaw ulit yung fruits, no? Ito si Jesus, siya ang sample. Ito ang pangunahing bunga ng resurrection. Pero ikaw at ako, mamamatay din tayo. Tayo ang susunod na bunga ng resurrection. Yun ang ginagarantiya sa atin. Hindi tayo mananatiling patay. Pagka tayo'y namatay, bubuhayin tayong maguli. Amen? Tignan po ninyo sa 1 Thessalonians chapter 4. Mukhang mga iba, pag namatay, gusto manatili na lang patay, no? Hindi nasasayahan. Tingnan ko nga,
Sasayahan ba kayo sa pag-asa na mabubuhay kayong maguli? Oo. Oo. Ang nanay ko, tatay ko, mabubuhay na maguli. Magkikita kami. Ang aking apo, si Lizzie, bubuhayin siya na maguli ng Diyos, yung kanyang katawan na nakalibing. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4. Tignan po nyo, verse 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Yung namatay, upang kayo'y huwag mga lumbay. Alam niyo yung mga Thessalonians, lungkot na lungkot sila. Lungkot na lungkot sila. Meron akong mga nalalaman na 20 years ng patay ang kanilang namatay. Hanggang ngayon, nagluluksa pa sila. Hanggang ngayon, lungkot na lungkot sila. Bakit? Sabi, nagaya ng iba na walang pag-asa. Pagka wala kang pag-asa, na yung mahal mo sa buhay, at ikaw, wala kang pag-asa na muli kang mabubuhay na maguli, ay siya. Walang hanggan ang iyong sorrowing. Walang hanggan ang iyong pagkalumbay. Kasi sabi rito, sapagkat kung tayo nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ano, isasama ng Diyos yung mga kalansay diyan sa libingan, yun ba? Pero ito sabi, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ang unang mabubuhay na mag-uli. Alam mo ninyo, ito ay indescribable, itong pagbabalik ni Jesus. Pero kahanga-hanga, ang inspirasyon ng Espiritu ng Diyos. Sabi rito, merong bababa ang Panginoon sa langit. Bababaan niya yung mga nangamatay, mga nalibing na sumampalataya sa Kanya. Bababaan ito ni Jesus. Pagkatapos na bumaba siya, sabi rito, merong sigaw, may announcement, may sigaw. Pwede ba ikandidato niyo ako na ako tiga-announce? Maganda pa naman ako mag-announce hanggang ngayon no? Ano lang ang sasabihin? Jesus has returned! Oo. Tumating na ulit si Jesus. May isang sigaw. Tapos, may tinig ng arkanghel. Hindi pala ako pwede. Hindi ako arkanghel, no? Ang arkanghel, ang announcer. Gusto ba niyong marinig kung paano ang voice ng arkanghel? Ha? Wala namang kalatoy-latoy itong mga to. Gusto mapakinggang boses kay Agari Valenciano. Tapos sabi, at may pakakak ng Diyos, may trumpet ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ang unang mga bubuhay. Sila uunahin ng Diyos. Kaya nakita nyo, sabi ng Bible, precious unto the Lord is the death of His saints. Pagkahalahalaga sa Panginoon ng pagkamatay ng kanyang anak. Tapos sabi, kung magkagayon, nangyari na nabuhay silang maguli, tayong nangabubuhay na nangatitira dito sa mundo, ay aagawin dito sa mundong ito. Magiging kasama natin yung mga nangamatay na nabuhay na maguli, kasama sa alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito guarantee ng ating ng resurrection. Ito ang guarantee ng ating resurrection. Guarantee na ang Savior natin ay tunay, anak siya ng Diyos. Guarantee na ang ating salvation ay sigurado. Di tayo nang huhula. At garantiya na tayo rin pag namatay tayo. Bubuhayin tayong maguli ng Diyos. Noon, pagka pinipreach ko to, tuwa-tuwa ako. Sinasabi ko, pagdating ng resurrection
Pagdating noon, bubuhayin akong maguli ng Diyos, hindi na ako payatot. No? Sabi ko noon, nung ako'y 110 pounds. Ang ibig sabihin nito, bubuhayin tayo ng Diyos sa isang katawang maluwalhati. Orid pa kayo sa tagihawat nyo, mga dalagita. Hindi na kayo tatagihawatin doon. Hallelujah. Hindi na kayo magpapaputiron. Bibigyan tayo ng Diyos ng isang katawang angkop sa atin. Bagong katawan. Kamukha ng katawan ni Jesus. Perfect. Ngayon, alam natin ito. Alam natin na ngayon itong guarantee ito. At kahit hindi ko sinabi sa inyo, alam nyo to. So ngayon, sa pagkaalam natin ng lahat ng bagay na ito, ano dapat natin gawin sa ating buhay? Ano dapat natin gawin para kay Jesus? Tignan po nyo rito sa Mark chapter 16. Mark 16. Tingnan natin, itong mga taong ito na sumampalataya kay Jesus, nakita nilang nabuhay na maguli si Jesus. Ito nangyari sa buhay nila. Sabi rito, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Ano naging effect ng resurrection sa kanila? Si Peter, nawala na ang kayabangan niya at kaduwagan. Mula noon, naging iba siya. Naging mangangaral siya. Libo ang nadala niya sa Panginoon. Ang mga kababaihan din ay walang takot na nagsilbi sa Diyos. Naglingkod sa Diyos. Ang mga kabataan, kagaya ni Stephen, kagaya ni Philip, handa na isuko, ipagkaloob, ilagay sa altar ng panganib, maging ng kamatayan, ang kanilang buhay para kay Jesus. Ang iba naman ay kanilang pinagbili ang kanilang mga ari-arian. Dinala nila sa paanan ng apostol at ginamit para sa paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan ang pagkaalam natin ng mga garantiyang ito ay maapekto ang ating mga buhay at tayo'y maglingkod sa Diyos sa abot ng ating kaya. Amen? Naabutin natin ang kapwa natin ng balitang ito, ng garantiyang ito, ng salita ng Diyos. Marapat din na ang mga sa tahanan natin, pagsilbihan natin ang Diyos. Dalhin natin doon ang presensya ng Panginoon. Sabi nga nung isang pastor, pagkaraang tumalo siya sa isang pagpupulong, mula ngayon, umaga, gabi, magdidebosyon na ako sa Diyos. Bakit di natin gawin, magdebosyon tayo sa Panginoon. At makikita natin, may eksperyensya natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Tayo yumuko at tayo manalangin. O Diyos, salamat sa mga guarantees na to. At pagka ito'y galing sa iyo, alam namin, mapanghahawakan namin ito. Dahil hindi ka kamukha ng mga binibigay na guarantee ng mga manggagawa ng refrigerator o relos o mga kasuotan. Iba ka, Panginoon. Ang salita mo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Yea or yea and yea and nay and nay. At wala kahit isa sa pangako mo na nabigo. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, gawin mo na mapuspos kami ng kagalakan. Mauhaw kami sa paglilingkod sa iyo dahil nabuhay kang maguli. At O Diyos, yung mga may karamdaman ngayon, hibuin mo sila. Pagalingin mo sila, Panginoon. Yung mga naiwan sa bahay, sa hospitals, dito sa syudad, sa labas ng syudad, labas ng bansa, mga mahal namin sa buhay.
Hipuin mo sila kung sila ay may karamdaman. Aliwin mo sila ng kaalaman ng pagkabuhay mong maguli, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon ay dadalhin natin ang ating mga handog at ikasampung bahagi sa Panginoon. Nang dumating ako rito sa siyudad na to, 50 years ago na, di pinata nga akong pastor. May samahan ng mga pastor. At mayroong sama-samang pagtitipon na kamukha nito, yung mga churches. At dito, ginagawa dyan sa park, sa PM. Medyo may mga edad na yung mga pastor eh. So, sabi, Irving, marunong kang magpakanta. Mukha akong tanga nun eh, mukha akong musmos, no? Marunong kang magpakanta? Sabi ko, opo. Sabi ko doon sa presidente, o sige, ikaw magpakanta ng He Lives. Yan nakita nyo, pag narinig ko yung He Lives, talagang pag hindi kinakanta ng ayos, natataranta ko. So, pinakanta ko yon. Yung dalawa kong kamay na payat, kung anuhin ko, kung kumpasan ko yung siguro mahigit 1,000 na mga umaten. So, tuwan-tuwa yung mga pastor. Tapos, ang nangyari, taon-taon, ako na ang pagpakanta. Papakantahin ko sila ng Up from the grave he rose, with a mighty triumph o'er his foes. Papakantahin ko yun. Ayun na nga, siguro may 10 years ako lagi. Pero isang araw, lumitaw ang mukha ko sa television. Naku po, si Ate Babes nyo, nung namamalengke, maniwala ba kayo hindi, inaalok na, Mrs. Dimesa, kunin na ninyo ang gusto ninyo dito sa tindahang ito, tsaka nyo na bayaran. Yun ang sabi sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nasa television ako eh. Akala nila ang laki-laki ng talent fee ko, no? Wala naman akong talent fee. Ni taling nga, wala ako eh, no? Wala. Sabi ko kay Ate Babes nyo, hindi ko na kinakailangan sabihin yun. Huwag mong tatanggapin kahit ano. Huwag kang kukuha ng credit kahit ano, hindi ko na kinakailangan sabihin yun. Hanggang ngayon, may credit card siya. Ako yung credit card ko, pinunit ko. Nagpapaalam muna sa akin niya kung ilalagay sa credit. No? So, nung makita ko sa television, nung mga pastor, sabi, Irving, ang usay mo palang kumuha ng offering. So, ikaw na kumuha ng offering ngayon. Hindi na ako tigapagpakanta. Na-promote ako. Ikakuha ng offering. Nako, pagkatapos, pinilang nila. Nandoon pa ako. Tuwan-tuwa ang mga salbahe. Sabi sa akin, Pastor, 3 times bigger ang offering natin ngayon kaysa sa dati. 3 times bigger. Natatandaan ko pa kung anong sinabi ko. Sasabihin ko sa inyo ngayon. At sana bigyan niyo ako 2 milyon para maayos na to. No? Bigyan natin ang Panginoon. Sabi ko sa kanila, ngayong umaga, hindi tayo mag-aabuloy sa patay na Kristo. Magkakaloob tayo sa Kristong buhay. Kaya sabi ko sa kanila, kayo, inyo, maamin na kayo. Magandang sinyalis yan. Hindi tayo nag-aabuloy sa Kristong patay. Buhay siya. Kaya kunin natin yung pinakamalaking halaga sa ating wallet. Kinuha ko rin wallet ko. Naku, nalambot ako. Kasi ang pinakamahalagang laman ng wallet ko, 100 piso. Ang laki-laki na noon. Ang akin nga support, wala pang 100 piso sa linggo. Kaya nga payatot ako noon eh. Payat na payat ako eh.
Pero kinuha ko yon at nakita ko ang marami rin kinuha. Pati yung mga pastor doon, ini-inspeksyon ko, tinang ko wallet mo. Yan, tawa ng tawa yung mga ano. Kaya nag-triple ang offering. Yung mga buhay pa hanggang ngayon, maikukwento nila yon. Hindi nila nakalimutan yung binigay sa akin ng Diyos, nakaisipang yon. So gusto kong matandaan ninyong mabuti, hindi kayo nag-aabuloy sa patay ngayong umaga. Amen? Ang tawag kasi sa Katoliko, mag-aabuloy na tayo. No? Nabago yan nung nakikinig sila sa akin for 11 years sa television. So ready na, Aser? Ang abuloy nyo, iwan na ninyo sa bulsa nyo. Ha? Pero magkakaloob tayo sa Panginoon. Amen? Okay, Lord, tulungan mo na ang kongregasyon mong ito ay pakawalan nila sa pangalan ni Jesus ang kanilang mga pera. At ipagkaloob nila ang kanilang tithes, ang offering, at ang salapi para sa building. Bigyan mo kami ng 2 million. At loobin mo, Lord, na sa next Easter, ayos na to. May mga ilaw na permanently naka-install dyan. At lahat ng magagandang tibuho ng lugar na ito. At pati yung ibaba. Sa pangalan ni Jesus, at kung sumasampalataya kayong gagawin ng Diyos, sabihin ninyo, sabihin niyo ulit, dito, dito, doon. Okay, sabay-sabay. Hallelujah. Praise the Lord.
Pagpalain kayo ng Diyos. Kung nalampasan kayo, tambourine dancer, manatili kayo dito sa harap. Kung nalampasan kayo ng aser, pakitaas nyo inyong kamay, nalampasan kayo. Tutuwa pa kayo sa ating mga tambourine dancer. Ayun, may nalampasan doon. May nalampasan doon. Okay. Natutuwa ba kayo sa kanila? Alam nyo, oras ang ini-spend nila para mag-practice. At nagkakapawis-pawis sila. Yung naroon sa dulot ay nagtatrabaho yan sa ospital. Precious, ano ka nga? Medtech siya. Si Resi, yun, hindi na bata yan. Yan. Kailangan lang niya ng konting vitamina. Yan yung... Tapos ka na ba, Resi, sakali? 4th year ka na? 5th year? Ano nangyari? Nalaglag ka? Talagang 5 years? Oo. Binibiro lang kita, no ha? Sino dito sa mga tambourine ng sa high school? Na high school kayo? Iyon. Ilan ang nasa college? Wala, no ha? Ha? Sino? Iyon. Ano kinukuha mo? Gagraduate ka na? Wow. Hindi ba? Ba't kayo niloloko niyo ko eh? Graduate ng high school, okay. Salamat po, ma'am. Akala ko graduate ng college, graduate ng high school. Pero, mabuti kung pinag-graduate ka na ng college, kung akala mo, okay? Ito namang isang to, pinagtatawanan ng kapatid, nahuli ko, sana yung kapatid nito. Kasi payat ito, pero siya pinakamaganda magdala. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yan, oh. Kala mo, Megan, paglaki niya, may tulog ka dyan. Sabi ko sa iyo. Okay. At salamat sa Diyos sa kanila. At yun namang isang yun, medyo, mataba-taba ng konti, no ha? Pero, galit na galit yan pagka kinukuha ang model eh, no? At pero ayun, doon, nakadisplay siya sa school nila. So, salamat sa Diyos dito sa mga batang ito at mga kabataan. At sila nagtuturuan niya, nakakatuwa. Yeah, bakit hawak ko pa yung offering ko, no? Baka makita nyo, ayokong makita nyo, no? Pero pinili ko yung pinakamalaking laman ng aking, bulsa. Ayo, ilan ang nag-abuloy sa patay? Tingnan ko nga, oh. Patay na Jesus, Wala. Ilan nagbigay ng kanilang talagang tithes and offerings sa Panginoon? Tingnan ko nga, oh. Iba, hindi makapagtaas ng kamay pag ganon, no? Okay. God bless you. Wala akong almusal na handa para sa inyo. Ayun yung nasa monitor. Naroon yung mga pangalan ng ASER. Number 5 na kaagad, no? Salamat sa Diyos sa mga ASERs. Kay Brother Fernan, kay Brother Romy Bautista, kay Bernie Tan, kay Rafael Hilario, kay Bing Montserrat, kay Aida Esperanza, kay Tina Biason, kay Uste Atangan. 8 ang ating ASERs. Pagbaba natin, ano ba, dadalhin yung bangko? O baba? I mean yung bangko, yung plastic chair. Pero baka mahulog kayo, wag na lang, no? Pero wag nyo ihuhulog dyan at itcha dyan sa kapila. Baka mapila yung ating silya, please. Okay? So, salamat sa Diyos. Sino ang paalis na? Kasi may mga members tayo na pabalik na sa kanilang trabaho. Ikaw, Ricky, ikaw rin paalis na? Seaman din. 2 seaman. Kailangan pag-pray natin sila, no? Panahon ngayon ng lubugan ng barko, eh. Makita nyo doon sa, sa Korea, hindi ko kayo tinatakot, no? Mabuti na, may una na tayong panalangin. Amen? Iingatan ng Diyos yan. So, halina kayo rito. Kakantahan namin kayo. God be with you till we meet again. Tara na narito. Tinan mo itong inaanak ko. Ikinasal ko pa to, ayaw lumapit. Hindi ka dito. Asan yung anak nyo? Malaki na no? Asan? Tinan ko nga. Saan yung anak? Ayun. Huwag ka muna mag-aasawa iyo, ha? Sige. Okay.
Di ba kayo natutuwa sa ating mga Christian seaman? Alam niyo, pagka umuwi sila, sinasabi nila yung mga pagba-Bible study sa barko. Minsan, meron tayong member, hindi naman member, siya bookkeeper. Yung kanyang asawa, pinadala niya ng tape ng sermon ko. Yung wala pa CD, ang sermon ko noon ay tungkol sa alak. Sa barko pala, ang mga Pilipino, dahil malungkot sila, pag hindi personal, nakikinig ang lahat. So napakinggan yung sermon tungkol sa alak. Ugali na ng mga seaman, paglabas, alak, babae, lahat. Akalain daw nyo nang mapakinggan yung sermon. Pagbabalik ng mga kasamahan niya, ni Rolly, ang dami-daming talang bitbit. Sabi, ano nangyari? Ano yan? Saan kayo nakapulot niyan? Hindi. Hindi na kami nakipag-inuman. Bumili kami ng salubong sa pamilya namin. So, hindi ba maganda yon? Amen? So, pag-pray natin sila, no? Lord, narito po ang dalawang ama ng tahanan. Ingatan mo sila sa pagbabalik nila sa kanilang trabaho. Gawin mo silang liwanag at ilaw doon sa barko sa mga kapwa sailors na nadidimlan na nasa kasalanan. Aliwin mo sila, ang kanilang pamilya. Ilayo mo sila sa masama. Itulot mo silang makabalik ulit sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God be with you till we meet again. By His counsel's guide uphold you. Will His ship securely hold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Praise the Lord. God bless you. Mga anak, God bless you. God bless you. Ingatan kayo ng Diyos. Balik na kayo. Ilan ang gusto rin kantahan namin kayo? Kung gusto nyo, umalis kayo rito. Diba? Para kantahan namin kayo. Hindi ibig sabihin, umalis kayo, lumipat kayo sa ibang simbahan, magsisisi kayo. Sabi sa inyo, pagka kumuha kayo ng ibang pastor, magsisisi kayo. Hindi ako sa inyo. Okay, tatayo na tayong lahat. Tanggapin natin ngayon ang benediction. Ano po? Ilan ang meron kayong special request? Talagang may pangangailangan kayo sa Diyos. Tingnan mo nga po. Nais yung kayo ipanalangin ko. Bakit dami-dami niyan, ano? Okay, tayo manalangin. O Diyos, akong kanilang pastor ay nagugulantang pag ganito karami ang pangangailangan, pero hindi ikaw, kasi ama ka namin sa langit. Diyos ka, O Diyos. Kaya tagpuin mo ang mga request ng mga anak mo, tagpuin mo ang bawat isa sa kanila. Magmilagro ka sa kanila sa linggong ito. Tanggapin nila ang kanilang kahilingan. Sa pangalan ni Jesus. At ngayon ang walang hanggang pag-ibig ng ating Amang Diyos, ang biyaya at pagliligtas ni Jesus na ating tagapagligtas, ang aliw at pakikisama ng Espiritu ng Diyos ay sumabawat isa sa inyo.